Isang flight attendant ako sa loob ng 10th taon. Nakakita na ako ng mga emergency medical, mga pasaherong matigas ang ulo, turbulence na umiyak ang mga lalaking matatanda. Pero talagang wala, ang naghanda sa akin sa nangyari sa Flight 227 mula Boston papuntang Seattle. Nawala ang 2 piloto namin sa 30,000 talampakan sa ibabaw ng Wyoming. At ang tanging taong makakapagligtas sa amin ay isang 11 taong gulang na batang babae na nag-iisang naglalakbay. Kung sinabi mo sa akin noon umaga na isang grade 6 na estudyante ang magpapalipad ng aming Boeing 737 na may 147 na kaluluwa sa loob, tatawa ako. Pero hindi na ako tumatawa ngayon. Bago tayo magpatuloy, nakakita ka na ba ng taong gumawa ng imposible o nakita ang isang bata na mas matapang kaysa anumang matanda sa kwarto? I-share mo ang iyong kwento sa comments sa baba. At kung mahilig ka sa mga kwento tungkol sa mga hindi inaasahang bayani, tapang sa ilalim ng pressure at himala sa 30,000 talampakan, mag-subscribe ka para hindi mo makaligtaan ang susunod. Ngayon, hayaan mo akong ikwento ang pinakamatakot na 20 oras ng buhay ko. Ang pangalan ko ay Carla Henson at flight attendant ako sa Alaska Airlines ng eksaktong 10 taon, 2 buwan at 14 na araw. Alam ko ang bilang dahil palagi akong tinatanong ng anak ko kung kailan ako mag-quit at kukuha ng normal na trabaho. Pero mahal ko ang trabahong ito. Mahal ko ang routine, ang katotohanan na kahit magkamali ang mga bagay, may protocol palagi, may procedure palagi, hanggang wala na. October 17th, Flight 2127, Boston Logan, papuntang Seattle Tacoma International. Dumating ako sa gate ng 9:15 a.m. Nagboarding na ang Boeing 737. Ginawa ko ang karaniwang pre-flight check ko, emergency equipment, seat belts, overhead bins. Si Captain Jaime Reyes ay nasa cockpit, 48 taong gulang, 20 taon sa Alaska. Magandang reputasyon, kalmadong ugali. Morning, Carla, sabi niya nang hindi tumitingin sa pre-flight checklist niya. Morning, Captain. Kumusta ang panahon? Malinaw na langit hanggang Seattle. Smooth flight. Ang first officer niya, si Jose Navarro, mas bata, mid-30s, bago pa sa airline, pero kompetente. Binigyan niya ako ng mabilis na ngiti, dapat madaling araw ito. Famous last words, natapos ang boarding ng 9:45. May 147 na pasahero kami, medyo puno para sa Martes umaga. Ginawa ko ang walkthrough ko, check ng seatbelts, paalala sa mga tao na i-off ang devices. Ang usual. Doon ko siya napansin. Seat 14C, window seat. Isang batang babae, mga 10 o 11 taong gulang, nag-iisang naglalakbay. May unaccompanied minor tag sa backpack niya. Lumuhod ako sa tabi ng upuan niya. Hi there? Ano ang pangalan mo? Maria. May maitim na buhok na nakatali sa ponytail, seryosong kayumangging mata, mature na mukha para sa edad niya. Maria, ako si Carla. Ako ang mag-aalaga sa iyo ngayon. Okay. Ito ba ang unang beses mong lumipad mag-isa? Hindi. Madalas akong lumipad mag-isa. Binisita ko ang lolo at lola ko sa Boston. Ngayon uuwi na ako sa Seattle. Well, kung may kailangan ka kahit ano sa flight, pindutin mo lang itong button dito at pupuntahan kita bawat oras. Okay ba? Opo ma'am. Salamat. Magalang na bata, kalmado, hindi kinakabahan tulad ng karamihan sa unaccompanied minors. Nag-mental note ako ng seat number niya at nagpatuloy. Nag-pushback kami sa gate ng 9:58 a.m. 2 minuto maaga. Ang boses ni Captain Reyes sa intercom. Smooth, professional. Magandang umaga mga folks. Ito si Captain Reyes mula sa flight deck. Na-clear na tayo para sa takeoff. Ang flight time ngayon ay mga 5 oras at 15 minuto. Maganda ang panahon hanggang Seattle. Mag-cruise tayo sa 35,000 talampakan. Umupo kayo, mag-relax, at ihahatid kayo namin sa lupa sa Seattle ng 1:15 Pacific Time. Umugong ang mga makina, nagtaksi kami sa runway, tapos umangat na kami. Nawawala ang Boston sa ibaba namin. Asul na langit sa unahan. Pagkatapos ma-off ang seatbelt sign, nakipagkita ako kina Alberto at Nina sa forward galley. Beverage service? Tanong ni Alberto. Medyo bago siya, 2 taon pa lang sa Alaska. Pero maaasahan, kalmadong ugali, magaling sa kinakabahang pasahero.
Simulan na natin, sabi ko. Nina, ikaw ang Alberto, mid-cabin. Ako ang magha-handle ng first class at check sa unaccompanied minor namin. Kinuha ni Nina ang cart niya. 6 na taon na siyang lumilipad. Matigas. Walang nonsense. Ang uri ng tao na gusto mo sa emergency. Ang bata sa 14C. Oo, si Maria. 11 siya, binisita ang lolo at lola sa Boston. Uuwi mag-isa. Babantayan ko siya pagdaan ko, sabi ni Nina. Nagsimula kami ng service. Lahat routine, lahat normal sa ngayon. Mga 90 minuto sa flight, nagdala ako ng pagkain sa cockpit. Standard procedure. Kumakain ang mga piloto sa flight. Karaniwan, iba-ibang pagkain kung sakali contaminated ang isa. Pero naubos ang chicken option. Parehong pasta ang nakuha ni na Captain Reyes at First Officer Navarro. Here you go, gentlemen, sabi ko habang inaabot ang trays. Salamat, Carla, sabi ni Captain Reyes. Mukha siyang pagod. Mahabang umaga. Okay ka lang? Oo. Hindi lang maganda tulog. Magiging okay na ako pagbaba. Isinara ko ang cockpit door at bumalik sa cabin. 30 minuto pagkatapos, bumuzz ang intercom. Boses ni Captain Reyes, pero mali ang tunog. Strained. Carla, cockpit now. Bumagsak ang tiyan ko. Mabilis akong naglakad sa harap. Kumatok. Binuksan ang pinto. Maputla si Captain Reyes, pinagpapawisan. Hawak ang tiyan. Hindi ako maganda ang pakiramdam, sabi niya. Mas masama ang hitsura ni First Officer Navarro. Kulay abo ang mukha. Ako rin, may mali. Ano ang symptoms niyo? Nausea, cramping, dizziness? Hinawakan ni Reyes ang armrest. Sa tingin ko ang pagkain. Oh God, food poisoning. Pareho sila. Kukuha ako ng medical kit at doktor kung meron sa board. Tumakbo ako pabalik sa cabin at kinuha ang internal crew phone, ang private line na nagkokonekta sa lahat ng flight attendants. Alberto, Nina, code red. Incapacitated ang 2 piloto. Kailangan ko ng medical professional at sino mang may pilot experience ngayon. Static. Tapos boses ni Alberto, steady pero tense. Copy. Mag-a-announce. Sa cockpit door, narinig ko si Alberto sa PA system. Mga ladies and gentlemen, kung may medical professional sa board, pindutin nyo agad ang call button nyo. Boses ni Nina sa internal phone. Carla, may 3 call button na lit dito sa likod. 2 ang nagsasabing may medical background. Ipadala mo sila sa harap. At Nina, kailangan nating panatilihin kalmado ang lahat. Kung magkamali ito, magkakapanik, naiintindihan. Dinala ni Nina ang pasahero sa 22A muna. Babae sa 50s. May clean gray na buhok, confident posture. Ako si Dr. Lorna Fernandez. Ano ang emergency? Parehong may sakit ang piloto. Posibleng food poisoning. Makakatulong ka ba? Namutla ang mukha niya. Parehong piloto? Oo, dalhin mo ako sa kanila. Sinuri ni Dr. Fernandez ang 2 lalaki sa cockpit. Nakatayo ako sa doorway, tibok ng puso ko malakas. Nakayuko si Captain Reyes, si First Officer Navarro, ulo sa pagitan ng tuhod. Severe gastroenteritis, sabi ni Dr. Fernandez ng mahina. Malamang galing sa contaminated food. Pareho silang dehydrated. May vertigo, nausea. Sa mga 10 minuto, mawawalan sila ng malay. Magagamot mo ba sila? Bibigyan ko sila ng fluids, anti-nausea medication, pero kailangan nila ng hospital at tiyak na hindi sila makakalipad ng eroplanong ito. Umikot ang mundo. Ano ang ibig mong sabihin hindi sila makakalipad? Ibig kong sabihin, incapacitated sila. Kailangan nyo ng ibang piloto. Agad, tiningnan ko si Captain Reyes. Halos hindi siya makatayo. Jaime, sabi ko, kaya mo pa bang lumipad? Umiling siya. Halos hindi ko makita ng tuwid. Sorry, Carla. Hindi ko kaya, Jose. Tumingin si First Officer Navarro. Malabo ang mata niya. Mas masama ako kaysa sa kanya. Hindi ko kaya. Tiningnan ako ni Dr. Fernandez. Kailangan mong maghanap ng ibang piloto ngayon. Naglakad ako pabalik sa cabin na nanginginig ang mga binti. Hindi ito totoo. Hindi maaari itong totoo. Kinuha ko ang intercom. Hindi ko mukha ang boses ko. Mga ladies and gentlemen, may medical emergency sa cockpit. Kung may sino mang may pilot training, commercial o private, magpakilala agad. Katahimikan. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo. Tapos may kamay na umangat. Row 19, aisle seat. Lalaki sa 40s, business suit,
Confident expression, tumakbo ako sa kanya. Piloto ka ba? May private pilot's license ako. Lumilipad ako ng Cessnas para sa recreation. Kaya mo bang paliparin ang commercial jet? Hindi pa ako nakalipad ng ganito kalaki, pero susubukan ko. Hindi ito oo, pero mayroon. Sumama ka sa akin. Ang pangalan niya ay Thomas Ramos. Dinala ko siya sa cockpit. Nakahiga na si Captain Reyes sa sahig. May IV si Dr. Fernandez sa braso niya. Conscious pa si First Officer Navarro, pero halos hindi. Tiningnan ni Thomas ang instrument panel. Nawala ang confident expression niya. Ito mas komplikado kaysa sa Cessna. Pero kaya mo itong paliparin. Hindi ko alam. Napakaraming instruments, napakaraming systems. Lumilipad ako ng maliliit na eroplano sa malinaw na panahon. Ito hinaplos niya nang walang magawa ang panel. Hindi ko alam kung ano ang kalahati nito. Kaya mo bang ilapag? Tiningnan niya ako, tunay na takot sa mata. Sa tingin ko hindi. Sorry, hindi ko kaya. Bumagsak ang puso ko. Magka-crash kami. 147 na tao, kasama ako. Mamamatay kaming lahat. Excuse me, maliit na boses sa likod ko. Lumingon ako. Si Maria, ang 11 taong gulang mula 14C, nakatayo sa cockpit doorway. Sweetie, bumalik ka sa upuan mo. Emergency ito. Alam ko. Narinig ko. Makakatulong ako. Maria, hindi ito laro. Kailangan namin ng tunay na piloto. Kaya kong paliparin ang eroplano. Tinitigan ko siya. Ano? Kaya kong paliparin ang eroplano. Piloto ang tatay ko, Captain Roberto Diaz. Lumilipad siya sa Alaska Airlines. Tinuturuan niya ako mula nang 7 ako. Alam ko kung paano lumipad. Tumawa si Thomas Ramos. Hindi masama, disbelief lang. Kid, Boeing 737 ito. Hindi mo kaya. Alam ko na 737-800 ito. Nakalipad na ako ng exact model na ito sa simulators kasama ang tatay ko. Alam ko ang instruments. Alam ko ang procedures. Alam ko kung paano makipag-communicate sa air traffic control. Tiningnan ko ang 11 taong gulang na batang babae. Maliit para sa edad niya, seryosong kayumangging mata, lubos na kalmado. Maria, pinahahalagahan ko na gusto mong tumulong, pero ano yan? Itinuro niya ang gauge sa panel. Tiningnan ni Thomas. Hindi ko alam. Engine pressure. Ratio gauge yan. EPR. Nagpapakita ng thrust mula sa makina. Yan naman ang vertical speed indicator. Nagpapakita kung umaakyat o bumababa tayo. Yan ang attitude indicator. Nagpapakita kung level o banking tayo. Itinuro niya ang instrument pagkatapos instrument, pinangalanan, ipinaliwanag. Natuyo ang bibig ko. Yan ang autopilot. Currently engaged. Altitude hold sa 35,000 talampakan. Heading 285, airspeed 420 knots. Tinitigan siya ni Thomas Ramos. Paano mo alam lahat yan? Sabi ko na sayo. Tinuruan ako ng tatay ko. Bawat weekend mula ng 7 ako, pumupunta kami sa flight simulator. Sabi niya, importante na alam ko kung paano lumipad kung sakali. Tiningnan niya ako. Ito ang kung sakali. Dapat sinabi ko siyang umupo. Hayaan ang mga matanda pero hindi kaya ni Tomas Ramos paliparin itong eroplano. Unconscious na si Captain Reyes. Mabilis na nawawala si First Officer Navarro. 11 taong gulang si Maria pero siya rin ang tanging tao sa eroplanong ito na alam kung ano ang mga instrument na ito. Okay, narinig ko ang sarili ko. Okay, umupo ka. Umakyat si Maria sa captain's seat. Halos hindi abot ng paa niya ang pedals. Inadjust niya pasulong ang upuan tapos tiningnan ang instrument panel na parang binabasa ang pamilyar na libro. Unang bagay, kailangan nating kontakin ang air traffic control. Ipaalam kung ano ang nangyayari. Inabot niya ang radio, pinindot ang baton. Steady ang boses niya. Seattle Center, ito ang Alaska Airlines Flight 227. May emergency kami. Incapacitated ang 2 piloto. Ito si Maria Diaz. 11 taong gulang ako. Ako ang tanging tao sa board na may pilot training na humihingi ng immediate assistance. Static. Tapos boses ng babae. Professional pero shocked. Flight 227 Seattle Center. Ulitin mo. Sabi mo ba 11 taong gulang? Opo ma'am. 11 ako. Ang tatay ko si Captain Roberto Diaz. Piloto siya sa Alaska Airlines. Tinuturuan niya ako. Kailangan ko ng tulong para ilapag itong eroplano. Pause tapos. Flight 227. Roger.
Stand by. Tiningnan ako ni Maria. Sa unang beses, nakita ko ang takot sa mata niya. Natatakot ako, bulong niya. Ako rin. Pero kaya ko ito. Tinuruan ako ng tatay ko. Kailangan ko lang siya. Makukuha natin siya. Pangako ko. Umikli ang radio. Parehong boses ng babae. Flight 227. Ito si Seattle Center Controller Julia Garcia. Sinusubukan naming kontakin ang tatay mo. Samantala, sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Kaya mo ba yan? Opo, ma'am. Good. Simulan sa altitude at airspeed mo. Sinuri ni Maria ang instruments. Altitude, 35,000 talampakan. Airspeed, 420 knots. Heading 285. Autopilot engaged. Excellent. Huwag munang galawin ang anumang bagay. Monitor lang. Gumagawa kami ng plano. Nakatayo ako sa likod ni Maria, pinapanood ang maliit na batang ito sa captain's seat, kamay na mahina sa controls. Si Thomas Ramos sa tabi ko. Talagang susubukan niya ito. Kailangan niya. Wala kaming ibang option. Paano kung hindi niya kaya? Magka-crash tayo. Sa likod namin sa cabin, nagsisimula ng mapansin ng mga pasahero na may mali. Naglakad ako pabalik, inilagay ang kalmado kong mukha. May lalaki sa row 12 na hinawakan ang braso ko. Ano ang nangyayari? Bakit may announcement tungkol sa mga piloto? May medical situation kami. Under control ang lahat. May lumilipad ba sa eroplano? Oo, may lumilipad sa eroplano. Technically true. Higit pang pasahero ang tumayo, tumataas ang mga boses, kumakalat ang panik tulad ng apoy. Lalaki sa row 8, Gerardo Cruz, ayon sa manifest, tumayo. Narinig ko ang announcement. Parehong may sakit ang piloto. Sino ang lumilipad sa eroplano? Sir, umupo po. Sino ang lumilipad sa eroplano? Lahat na tinitingnan ako ngayon. 147 na mukha, lahat takot. Huminga ako. May taong may pilot training sa cockpit. Nakikipag-ugnayan sila sa air traffic control. Ligtas tayong makakababa. Kailangan kong manatili kalmado ang lahat. Sino? Sino ang lumilipad? Nagdalawang isip ako. Kung sasabihin ko ang totoo, full panic tayo. Mass hysteria. Pero karapat-dapat nilang malaman. Pasahero ito. May extensive training siya. Commercial pilot ang tatay niya. Alam niya ang ginagawa niya. Siya ba ang maliit na batang babae na umalis sa upuan niya? Oo. Sa loob ng 3 segundo, tahimik ang cabin. Tapos chaos. Mga tao na sumisigaw, umiiyak, nagdadasal. May mga sumubok rush sa cockpit. Hinadlangan ko sila. Lahat umupo ngayon o magka-crash tayo. Lumitaw si Alberto mula mid-cabin. Sir, kailangan kong umupo kayo. Hindi ako uupo. Unconscious ang 2 piloto at bata ang lumilipad. Dumaan si Nina mula likod, matangkad, intimidating kapag kailangan. Lahat umupo ngayon. May bagay sa boses niya na nagputol sa chaos. Nagdalawang isip ang mga tao. Humakbang ako pasulong. Pakinggan niyo ako. Ang 11 taong gulang na batang babae sa cockpit, tinuruan ng tatay niya, commercial pilot, mula ng 2 taong gulang siya. Mas alam niya ang mga instrument na ito kaysa sino man sa eroplanong ito. Pero kailangan niya ng katahimikan. Kailangan niyang mag-concentrate. Kung gusto niyong mabuhay, uupo kayo at hayaan niyong magtrabaho siya. Dahan-dahan, umupo ang mga tao. Gumalaw si Alberto sa cabin, check ng seatbelts. Bumalik si Nina sa aft, kinakalma ang umiiyak na pasahero. Team kami, at ngayon ang team na yan ang nakatayo sa pagitan ng order at chaos. Naglakad ako pabalik sa cockpit. Nandoon pa si Maria, kamay sa controls, mata sa instruments, focused. Boses ni Julia Garcia sa radio. Flight 227. Nakontak na namin si Captain Diaz, tatay mo. Ipapatch namin siya ngayon. Stand by. Static. Tapos lalaking boses. Malalim, mainit, takot. Pumuno ng luha ang mata niya. Daddy, baby, nandito ako. Nandito ako sa'yo. Okay ka lang. Magiging okay ka. Natatakot ako. Alam ko. Pero alalahanin mo ang palagi kong sinasabi sa iyo. Ang takot ay impormasyon lang. Tama yan. Sinasabi nito kung ano ang mahalaga. At ano ang mahalaga ngayon? Maiuwi ang lahat ng ligtas. Eksakto. Kaya mo ba yan? Hindi ko alam. Oo, alam mo. Ginawa mo ito ng 100 beses sa simulator. Pareho lang ito. Parehong instruments, parehong procedures.
Ang tanging pagkakaiba ay totoo ito, pero kaya mo ang totoong bagay. Anak kita. Ikaw ang pinakamatapang na tao na kilala ko. Okay, good. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Pinunasan ni Maria ang mata niya, nag-focus. Altitude, 35,000 talampakan. Airspeed, 420 knots. Autopilot engaged. Fuel ay 8,400 lb. May mga 90 minuto pang fuel. Perfect. Nasaan ka ngayon? Anong state? Hindi ko alam. Sumabat si Julia Garcia. Flight 227. Kasalukuyan kayong nasa Western Wyoming, mga 500 milya mula Seattle. Okay, sabi ni Roberto. Maria, ito ang gagawin natin. Mga 1 oras pa ang Seattle. Dahan-dahan natin itong dadalhin. Sobrang dahan-dahan. Hindi ka magmamadali ng anumang bagay. Bawat hakbang, nandito ako sa'yo. Naiintindihan. Unang bagay, kailangan mong simulan ang pagbaba. Bababa tayo sa 10,000 talampakan. Doon tayo magsiset up para sa approach. Para bumaba, i-disengage mo ang autopilot. Naalala mo ba kung paano? Pindutin ang red button sa yoke? Good. Pero huwag mo nang pindutin. Una, ilagay mo ang kamay mo sa yoke. Parehong kamay. Nararamdaman mo ba? Oo. Kapag na-disengage ang autopilot, nasa control mo ang eroplano. Magiging mabigat ang pakiramdam, pero malakas ka. Alam ko malakas ka. Kapag handa ka na, pindutin ang button. Malalim na huminga si Maria. Okay, pinipindot ko na ngayon. Pinindot niya ang red button. Nawala ang autopilot light. Ang eroplano ngayon ay pinapalipad ng 11 taong gulang na babae. Good, sabi ni Roberto. Magaling ka. Ngayon, dahan-dahan, sobrang dahan-dahan, hilahin mo pabalik ang yoke ng kaunti lang. Babawasan natin ang airspeed. Hinila pabalik ni Maria. Bahagyang umangat ang ilong ng eroplano. Hindi sobra, kaunti lang. Inadjust niya. Level ang ilong. Perfect. Ngayon tingnan ang vertical speed indicator mo. Ibig sabihin, bumababa tayo ng 1,000 talampakan bawat minuto. Itinulak pasulong ni Maria. Bumaba ang ilong ng eroplano. Lumusot ang tiyan ko. Sobra. Matindi ang boses ni Roberto. Hilahin pabalik ng dahan-dahan. Hinila pabalik ni Maria. Umangat ang ilong. Inadjust niya. Inadjust ulit. Sa wakas, nag-show ang vertical speed indicator ng 1,000. Ayan, nakuha ko. Ginawa mo. Amazing ka, baby. Ngayon, hawakan mong steady. Bababa tayo mula 35,000 hanggang 10,000. Yan ay 25,000 talampakan. Sa 1,000 talampakan bawat minuto. Yan ay 25 minuto. Nandito ako buong oras. Panatilihin lang ang needle sa 1,000. Kaya mo ba yan? Oo. Sobrang proud ako sa iyo. 25 minuto. Parang 25 oras ang pakiramdam. Umupo si Maria ng perpekto, mata nakalock sa instruments, maliliit na adjustment para steady ang descent rate. Sa likod niya, pinapanood ko, walang magawa. Si Tomas Ramos sa tabi ko, pareho walang kwenta. Si Dr. Fernandez ang nag-aalaga kina Captain Reyes at First Officer Navarro. Pareho unconscious na ngayon. May IV sa braso, stable pero incapacitated. Boses ni Julia Garcia sa radio, paminsan-minsan. Flight 227, magaling kayo. Current altitude 28,000, on course. Tahimik ang mga pasahero, may nagdadasal, may tahimik na umiiyak. Karamihan nakatitig sa seatbacks nila, naghihintay. Row 14, ang row kung saan umupo si Maria. Matandang babae, mga 60, umiiyak. Baby pa lang yan doon, baby. Pero hindi gumaganap si Maria bilang baby, gumaganap siya bilang piloto. Altitude 10,000 talampakan, sabi ni Maria. Perfect, sagot ni Roberto. Ngayon, level off. Dahan-dahang hilahin pabalik ang yoke hanggang mag-zero ang vertical speed indicator. Hinila pabalik ni Maria. Tumigil ang pagbaba, level ang eroplano. Good. Ngayon maghanda tayo para sa approach. Mga 15 minuto pa ang Seattle. Kailangan mong bawasan ang airspeed. Hilahin pabalik ang throttle. Nakikita mo ba? Ang dalawang levers sa gitna. Oo, hilahin pabalik ng dahan-dahan. Bantayan ang airspeed mo. Gusto kitang nasa 250 knots. Inabot pa sulong ni Maria. Nanginginig na ang kamay niya ngayon. Hinila niya pabalik ang throttles. Tahimik ang makina. Bumagal ang eroplano. 240 knots. Good. Kaunti pa. Inadjust niya. 250 knots. Perfect.
Ngayon, kailangan mong gawin ang napakahalagang bagay. Kailangan mong ibaba ang landing gear. May lever sa kanan mo. Red handle na nagsasabing gear. Nakikita mo ba? Tiningnan ni Maria. Oo, hilahin pababa. Makakarinig ka ng malakas na ingay. Normal yan. Huwag matakot. Okay. Hinila niya ang lever. Malaking mechanical clunk. Nanginig ang eroplano. Hinawakan ko ang seatback para steady. Lumitaw ang 3 green lights sa panel. 3 green lights, sabi ni Maria. Excellent. Gear down and locked. Tama ang lahat ng ginagawa mo, Maria. Lahat, boses ni Julia Garcia. Flight 2127, mga 15 milya pa kayo sa Seattle-Tacoma. Nililinis namin ang lahat ng runways. Sa runway 16R kayo lalapag. Ito ang pinakamahabang runway namin. Nagde-deploy din kami ng emergency vehicles bilang precaution. Fire trucks, ambulances kung sakali mag-crash. Maria. Sabi ni Roberto, nandito na ako sa airport. Nasa control tower ako. Nakikita kita. Kaya mo? Oo, tumitingin ako sa bintana. Nakikita ko ang eroplano nyo. Maganda ka. Sumabog ang boses ni Maria. Hindi ko alam kung kaya ko ito. Oo, kaya mo. Alam mo ba bakit? Bakit? Dahil nandito ako. Hindi na ako sa radio. Nandito ako tinitingnan ka. At hindi ako aalis. Maglalapag tayo ng eroplanong ito together. Ikaw at ako tulad ng palagi nating ginagawa. Okay, mahal kita Maria. Mahal din kita, Daddy. Altitude 3,000 talampakan. Sabi ni Roberto, nasa glide path kayo. Magaling. Ngayon kailangan mong i-extend ang flaps. May lever sa kaliwa mo. May settings mula 0 hanggang 40. Ngayon nasa 0. Ilipat sa 15. Inilipat ni Maria ang lever. Bahagyang bumaba ang ilong ng eroplano. Good. Ngayon sa 30. Inilipat niya ulit. Bumagal ang eroplano. Higit na bumaba ang ilong. Altitude 2,000 talampakan. Airspeed 180. Perfect. Nakikita ko na ang lupa ngayon na lumalapit. Mga puno, gusali, kalsada. Talagang ginagawa natin ito. Talagang susubukan nating ilapag. Flaps sa 40, sabi ni Roberto. Full flaps. Inilipat ni Maria ang lever isa pang beses. Sobrang bumagal ang eroplano. Parang lumulutang na tayo ngayon. Altitude 1,000 talampakan. Airspeed 150. Tama sa target ka, Maria. Tama sa target. Nakikita ko na ang runway. Bulong ni Maria. Alam ko, malapit ka na. Ngayon pakinggan mong mabuti. Sa mga 30 segundo, hahawakan mo na. Kapag nangyari yan, kailangan mong hilahin pabalik ang throttle hanggang dulo. Tapos agad pindutin ang brakes, ang pedal sa paa mo. Pindutin ng malakas. Naabot mo ba? Halos. Okay lang yan. Pindutin mo ng todo ang kaya mo. Nakuha. Nakuha. Kinuha ko ang internal phone. Alberto, Nina, maghanda para sa emergency landing. Brace positions sa 90 segundo. Copy, sabi ni Alberto. Roger, sagot ni Nina. Narinig ko si Alberto sa PA system, kalmado at malinaw ang boses. Mga ladies and gentlemen, nagsisimula na tayo ng final approach. Sa 1 minuto, sasabihin ko sa inyo na mag-assume ng brace position. Kapag sinabi kong brace, yumuko pasulong, ulo pababa, kamay sa likod ng leeg. Manatili sa posisyon na yan hanggang tumigil ng lubos ang eroplano. Sa aft cabin, ginagawa rin ni Nina ang pareho. Gumagalaw sa rows, check ng seatbelts, siguradong alam ng lahat kung ano ang gagawin. Nanatili ako sa cockpit doorway, pinapanood si Maria. Ang maliit na batang ito na may bigat ng 147 na buhay sa balikat niya. Altitude 500 talampakan, sabi niya. Alberto. Nina, sabi ko sa phone. 30 segundo. Pumunta sa jump seats nyo. Copy. Sa pinto, narinig ko si Alberto. Brace. Brace. Heads down. Nagstrap ako sa jump seat sa likod ni Maria at nagdasal. 400 talampakan. Nandoon na ang runway. Mahabang strip ng gray concrete. Emergency vehicles sa magkabilang side. Flashing lights. Hinawakan ko ang hininga ko. 300 talampakan. Puting knuckled ang kamay ni Maria sa yoke. 200 talampakan. Perfect ang ginagawa mo. Hold steady lang. 100 talampakan. Oh God! Oh God! Oh God! 50 talampakan. Maghanda ka, Maria. Lumapit ang lupa. 30 talampakan. 20 talampakan. 10 talampakan. Malakas na tumama ang gulong. Tumalon ang eroplano.
Tumigil ang puso ko, tapos tumama ulit ang gulong. Nanatili pababa. Nasa lupa na tayo, mabilis na gumugulong. Brakes, sigaw ni Roberto. Pindutin ang brakes. Itinulak ng todo ni Maria ang paa niya sa pedals hanggang kaya niya. Nanginig ang eroplano, bumagal, pero mabilis pa rin. Sobrang bilis. Papalapit ang dulo ng runway. Brakes, Maria. Harder. Sinusubukan ko. Bumagal kami, pero hindi sapat. 2,000 talampakan ng runway na lang, tapos 1,000 tapos 500. Hindi kami titigil sa oras, tapos isa pang kamay ang umabot pababa. Si Tomas Ramos. Itinulak niya ang paa niya sa ibabaw ni Maria, idinagdag ang bigat niya. Higit na kumagat ang brakes, sobrang nanginig ang eroplano. Bumagal, bumagal, bumagal. 100 talampakan ng runway na lang, tapos 50, tapos 25. Tumigil kami. Tahimik na nakaupo ang eroplano. Idling ang makina sa runway, tumigil sa 3 segundo. Walang gumalaw, walang huminga. Tapos sumabog ang cabin sa ingay, cheering, crying, applauding. Nakaupo si Maria sa captain's seat, kamay pa sa yoke, nakatitig ng tuwid. Tapos nagsimulang manginig siya, nawawala ang adrenaline, dumating ang reality. Nagawa ko, bulong niya. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Iniligtas mo kami. Boses ni Alberto sa internal phone. Carla status. Nakababa na kami? Ligtas na kami. Okay ang lahat. Thank God. Sumabog ang boses niya. Thank God. May mga nagyayakapan na strangers dito sa likod. May umiiyak, may tumatawa. Okay ang lahat, sabi ni Nina. Sa likod ko, lumitaw si Alberto sa cockpit doorway. Tiningnan niya si Maria, tapos ako. Talaga niyang nagawa ito. Talaga niyang nagawa. Sumali sa amin si Nina. Matigas, no nonsense si Nina. May luha na tumutulo sa mukha niya, iniligtas ng maliit na batang iyan ang lahat nating. Sumabog ang cockpit door. Emergency personnel, paramedics, inilalabas sina Captain Reyes at First Officer Navarro sa stretcher. Tapos isang lalaki sa pilot's uniform ang dumaan. 40s, maitim na buhok, takot na mata. Maria, Daddy. Tumalon siya mula sa upuan, tumakbo sa kanya. Binuhat niya siya, hinawakan na parang mawawala. Pareho silang umiiyak. Nagawa mo ito. Paulit-ulit niyang sinabi, sobrang proud ako sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo. Natakot ako. Alam ko, pero hindi mo hinayaang pigilan ka ng takot. Yan ang ginagawa ng mga bayani. Sa paligid nila, bumaba ang mga pasahero sa eroplano, nanginginig, emotional, buhay. Isa-isa, huminto sila, tiningnan si Maria, ang maliit na 11 taong gulang na babae sa bisig ng tatay niya, at nagsimula silang magpalakpakan, dahan-dahan muna, tapos mas malakas, tapos lahat, ang mga pasahero, paramedics, emergency crew, lahat, nag-a-applaud sa pinakabatang bayani na nakita nila. 6 na buwan pagkatapos, pinarangalan si Maria Diaz ng FAA, pinakabatang tao na ligtas na naglapag ng commercial aircraft. Binigyan siya ng commendation, medalya, kinuhanan ng picture kasama ang administrator. Nasa bawat news channel siya, bawat talk show. Gusto ng lahat makilala ang 11 taong gulang na naglapag ng 737. Pero kapag tinanong ng reporters kung bayani siya, palagi niyang sinasabi ang pareho. Ginawa ko lang ang tinuro sa akin ng tatay ko. Siya ang tunay na bayani. Si Roberto Diaz, ang tatay niya, na-promote sa Chief Training Pilot. Ngayon nagtuturo siya sa ibang piloto at palagi niyang ikinukwento ang kwento ni Maria. Isang 11 taong gulang ang nagpanatiling buhay sa 147 na tao. Hindi dahil hindi siya natakot, kundi dahil hindi niya hinayaang magdesisyon ng takot. Alalahanin yan sa susunod na nasa cockpit ka. Ang takot ay impormasyon, pero hindi ito ang captain. Tungkol naman sa akin, nakikita ko si Maria paminsan-minsan. Lumilipad siya papuntang Boston ilang beses sa isang taon para bisitahin ang lolo at lola niya. Palaging unaccompanied minor. Palaging nakaupo sa 14C. Huling beses, umupo ako sa tabi niya bago take off. Kumusta ka, Maria? Okay, nag-a-advanced math na ako at sumali sa robotics club. Lumilipad pa rin kasama ang tatay mo, bawat weekend. Bagong certified kami sa bagong 737 MAX simulator. Amazing. Magiging piloto ka ba kapag lumaki ka? Ngumiti siya.
Siguro, pero hindi pa. 11 pa lang ako. May oras pa ako. Ang boses ng captain sa intercom. Pre-flight announcements, panahon, flight time. Tapos may sinabi siyang unusual. Mga folks, bago tayo umalis, gusto kong ipakilala ang special passenger. Nakaupo sa 14C si Miss Maria Diaz. 6 na buwan ang nakalipas. Ligtas niyang nilapag ang 737 nang incapacitated ang 2 piloto. Iniligtas niya ang 147 na buhay, kasama ang akin. Kaya, Maria, sa ngalan ng lahat na nasa Flight 227, salamat. Sumabog ang buong cabin sa palakpakan. Namula si Maria, kumaway ng mahiya. Nang malapit na kami sa Seattle, bumalik ako sa upuan ni Maria. Maria, gusto mo bang gawin ang arrival announcement? Welcome everyone home to Seattle. Tiningnan niya ako. Pwede ba? Sa tingin ko, magugustuhan nila yan. May flight attendant na nagdala ng microphone at papel na may info tungkol sa panahon. Linawin ni Maria ang lalamunan. Tapos nagsalita sa parehong kalmado, steady na boses na naalala ko mula sa nakakatakot na araw na yon. Magandang hapon everyone, ito si Maria Diaz. Sa ngalan ni na Captain Reyes at buong crew, gusto naming i-welcome kayo sa Seattle. Ang local time ay 1:47 p.m. at ang temperature ay 62 degree na may partly cloudy skies. Sana nag-enjoy kayo sa flight ninyo ngayon. Para sa mga bisita sa Seattle, welcome sa Emerald City. Para sa mga umuwi, nag-pause siya, ngumiti. Welcome home. Sobrang saya namin na ligtas kayong nandito. Salamat sa paglipad kasama namin. Sumabog ang cabin sa palakpakan. Ibinigay pabalik ni Maria ang microphone, umupo, nagbuckle ng seatbelt. Ordinaryong 11 taong gulang na bata na uuwi. Pero alam ng lahat sa eroplanong yon ang totoo. Ang mga bayani ay may iba't ibang laki. Minsan 11 taong gulang pa lang sila. Nakakita ka na ba ng taong, lalo na bata, gumawa ng imposible matapang? O nakakita ng unlikely hero na nagligtas ng araw? I-share mo ang kwento mo sa comments sa baba. Kung hinawakan ng kwentong ito tungkol sa tapang, 11 na taong gulang na bayani at himala sa 30,000 talampakan ang puso mo, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang incredible stories bawat araw. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod naming inspiring tale. Salamat sa panonood.